The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Zechariah, the father of John, filled with the Holy Spirit, prophesied, saying, Blessed be the Lord, the God of Israel, for He has come to His people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior of the house of David, His servant. Through His prophets He promised of old that He would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember His holy covenant. This was the oath He swore to our father Abraham, to set us free from the hands of our enemies, free to worship Him without fear, holy and righteous in His sight all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare His way, to give His people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na po ay ikasyam na araw ng ating pagsisimbang gabi at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa atin, at kung ano man ang hinihiling natin sa Diyos ngayong nobina na ito ay nawa ay pagkaloob sa inyo ng Diyos. Zechariah in the Gospel reading for today, after being mute, pagkatapos niyang mapipi dahil hindi siya naniwala sa sinabi ng anghel, ay ngayon nakita natin siya, kumanta siya ng papuri sa Diyos. Ano ang kanyang kinanta? Ang kinanta niya ay isang pasasalamat sa Diyos. Ang ebanghelyo po natin ay nagpapakilala ng na sa kabila ng mga pinagdaraanan natin sa buhay, meron tayong dapat ipagpasalamat. Naalala ko po, nung ako'y bata pa, nadatnan ko yung mga gamit noon na ginagamit ng mga matatanda na sa inyo. Ano po yun? Sabi nila, Father, mahirap po ang buhay ngayon. Pero hindi po ako naniniwala dahil mas mahirap ang buhay noon. Halimbawa po, kapag ikaw ay magpa-plancha, ano ang gagawin mo? Ngayon, isasaksak mo na lang ang plancha. Pero noon, ating pang-diuling, hindi po ba? Tapos, pabaya may pan-uling, tanchan-tanchan may pwedeng idikit kambing kayong pantalon, ing planchan di uling masilabia. Nepa, inya pininggawan mo, kabit may pamuking, bulong, saging. O ngeni, ika yung anak, saksak yun niya mo po, ing plancha, adjust ye, kanyang-kanyang kopa. Oh. Ano ang mahirap? Ang buhay noon, hindi ang buhay ngayon. Noon, kapag ikaw ay magsasaing, Kapag ikaw ay magsasaing, ang gagawin mo, magpataw ka pa. At kapag nauubos na ang kahoy, ano gagawin mo? Hihihipan mo yan. Wow. Di ba? Kaya nga bago kayo kumain, maitim na lahat ng kulangot mo. Di ba? Bakit? Kasi lahat ng usok nalanghap mo na. Ngayon kayo mga bata, magsasaing na lang kayo, nagre-reklamo pa kayo. Kaya nga magsasaing na lang kayo, maglalagay na lang kayo ng bigas, unyaban nyo niya mo kendanong, kay ba't kabitye kay rice cooker, saksakye, pindutan nyo yan. Kaya mas madali ang buhay ngayon. Kaya nga noon, kapag ikaw ay iinom, ngayon sisindihan mo na lang yung giripo kapag maliligo ka. Pero noon, mag-iigib ka pa sa poso. Kaya pinakubalo nung karimbalayo at inaparitang sa na bomba. Pota talaga sopan may mamitiya po mo, akwa mo na rong mga ragul muscle. Kaya rin yung memipi. Ngayon, sisindihan mo na lang. Pero pansinin niyo po, kung kailan madali ang buhay ngayon,
mas marami ang reklamador. Di po ba? Mas maraming bata ngayon ang marami reklamo kahit mas madali ang buhay ngayon. Pansinin niyo po yung mga matatanda. Kapag yung mga matatanda noon ay magwawalis, no? Oh. Kapag kapagod nila, papasok yan sa bahay, ano gagawin nila? Uupo yan. At lukluk la pong salda. At ang milukluk la naning mumunang lumuwal ka rin karela ng asbok, ay, salamat King Diyos. Yung mga kabataan ngayon, pag uuwi, galing sa mainit, ano? Sasabihin, ay, kapale! Mas marami ang reklamador ngayon na mas madali ang buhay ngayon. You know, my dear brothers and sisters, kitang-kita sa mga mukha ng mga taong reklamador na sila'y hindi masaya sa buhay. Bakit? Dahil lagi silang bugnutin. Lagi silang magagalitin. Lagi nila nakikita kung ano ang hindi dapat makita. Kaya mga kapatid, si Zacarias sa Ebanghelyo ay nagpasalamat sa Diyos. Dahil nagpapasalamat siya sa Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan sa buhay. At sinasabi sa atin ni Zacarias ngayon na meron tayong dapat ipagpasalamat. Kaya ang huling araw ng ating simbang gabi, hindi lang yung tinatanong natin sa Diyos, Lord, ano na dapat ang ibigay mo sa akin? Hindi. Ang itanong natin sa mga sarili natin, ano ang pinagpapasalamat natin sa Diyos ngayon? At marami kang dapat ipagpasalamat. Dahil maraming mga panahon, nagka-problema ka sa buhay, pero iniligtas ka ng Diyos at tinulungan kang solusyonan ang iyong mga problema, kaya nga nandito ka ngayon at ikaw pa ay nagsisimba. Kaya nga kung hindi ka marunong magpasalamat, dahil dapat wala ka dito. Dahil ang mga taong marunong magpasalamat, sila lang ang mga taong marunong magsimba. Kung nandito lang kayo dahil nagsiserve kayo, dahil naka-schedule lang kayo, hindi dapat kayo nagsiserve. Bakit? Dahil ang mga taong nagsiserve, hindi lang dahil sila ay naka-schedule, kundi dahil sila ay nagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, nandito tayo ngayon, ano ang pinagpapasalamat mo sa Diyos? Yun ang magandang tanong. Dahil sa sabi ko nga, tatandaan niyo po ito, ha? Katulad na sinabi ko nung minsan, kapag nakakakita ko ng mga taong bumibili sa mall at sa palengke, nagsaan. Kaya ang tanong ko, sila ba'y bumibili dahil wala? O sila'y bumibili dahil gusto nila ng bago? At tatandaan po natin, walang Paskong magiging masaya sa iyo. Kahit tumanda ka ng tumanda, hindi magiging masaya ang Pasko mo kapag hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. At ito ang tatandaan po natin. Nandito ka ngayon, hindi dahil kailangan ka ng Diyos. Nandito ka ngayon dahil gusto mong tanawin ng utang na loob mo sa Diyos. Dahil lahat ng kung ano man ang meron ka, ay utang mo sa Diyos. Kaya nga po si Zacarias, kaya nagpasalamat siya. Pansinin niyo, si Zacarias, napangasawa niya matanda. Napangasawa niya baog. Napangasawa niya, nagdala pa ng chismis sa kanya. Bakit? Hindi sila magkaanak eh. At noong unang panahon, kapag hindi kayo magkaanak, ay ano? Ang tawag sa inyo ay isinumpa ng Diyos. Kaya nga kung maririnig natin si Isabel, noong siya ay nagbuntis, ang sabi niya, Seki pa na kung murining gino, king maragul akamarinayan. Talagang nakakahiya yun. Pero tignan po natin si Zacarias. Alam niyo po, kapag ang asawa mo noon ay hindi magkaanak, pwede mo isole. Sana pwede ngayon, ano po? Pwede mo isole. Ang tawag doon, return to sender. No? Pwede mo isole sa magulang. Pero tignan natin si Zacarias. Hindi niya sinoli si Elizabeth sa kanyang magulang. Bakit? Na kahit na si Elizabeth ay baog, siya'y biyaya sa kanya ng Diyos. Tignan po natin si Zacarias at Elizabeth. Sila'y nagtanong pero hindi sila nagtampo sa Diyos. Ulitin ko po yun. Sila ay nagtanong kung bakit, pero hindi sila nagtampo sa Diyos. Bakit? Dahil hindi nila balamuking kabampangan
nagpautang alok mo, king apong Ginoo, ing gagawan mo para kayo. Baliktad. Dapat ing attitude tamo king apong Ginoo, yapilitang utang alugmongan king Diyos yan. Ang problema po kasi sa atin mga Katoliko at mga nagsiserve sa simbahan, parang pinapautang na loob natin sa Diyos lahat eh. Mag-serve po, sisimba na ako magbalang Domingo. Hindi po pagpuri yun. Ang tawag doon ay pamumuhunan. Kaya nga kapag tayo ay nagsimba, para sinasabi natin sa Diyos, Lord, nagsimba naman ako, nag-serve naman ako, dapat ibigay mo sa akin ito. Maling attitude yun. Yun ang attitude ng mga taong walang pasalamat. Kaya tatandaan niyo po ito mga kapatid. Walang utang na looban Diyos sa atin. Kaya nga nandito tayo, dahil sa kabila ng pinagdadaanan natin, mayroon tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Bilang panghuli po, na hindi ko alam kung meron na nagsimba sa mga misa ko sa mga nakaraang panahon. No? Lagi ko po itong tinatandaan kapag Thanksgiving ang topic ng aking homily. Alam niyo po, nung kami bata pa, dahil karpintero po ang tatay ko, may dumarating pong panahon wala kaming pera. Kaya po ang aming pagkain, araw-araw, ay kanin, mantika, at toyo. At kapag ang tatay ko po ay nakapag-uwi lang ng konti, bumibili po kami ng oishi. Alam niyo po yun? Yung oishi na tig-piso, tapos isasawsaw mo lang sa suka, tapos kanin, pwede na. Pero kapag tag-ulan, walang trabaho. Kaya ang pagkain po namin ay yung tinatawag na gatas tigri. Mainit na kanin, tubig, at asin. At kapag binabalikan ko po yung mga kapatid, ang laging tanong ng sa akin ng mga tao, Father, bakit po kayo nagpare? Hindi ko alam. Bakit? Pero ang alam ko lamang ay napakabait ng Panginoon sa amin. Na kumakain pala ng gatas tigre noon ay pwedeng magpari ngayon. At nagpari po ako hindi dahil pinapautang na loob ko sa Diyos sa lahat ng kanyang biyaya. Nagpari po ako dahil hindi kayang bigkasin ng aking bibig ang salitang salamat sa Diyos. Kaya nga, inihandog ko ang buhay ko sa Kanya. Why did I become a priest? Because I want to thank God. At hindi kayang bigkasin ng aking labi ang malaking buti ng Diyos sa akin. Kaya mga kapatid, sana po yan ang panghuling reflection natin ngayong simbang gabi. Hindi lang kung ano yung hinihingi, hindi lang kung ano ang ginagawa mo para sa Diyos, kundi nagpapasalamat ka sa Diyos dahil tayo ang may utang na loob sa Diyos. Amen.